Magandang hapon. Patuloy nga pong hinahanap ang mga natrap matapos gumuho ang isang gusali sa Angeles, Pampanga. At kabilang po sa mga nadamay ang isang dayuhan. Habang tumatakbo ang oras, nawawala na ng pag-asa ang ilang kaanak na buhay pa ang mga mahal nila sa buhay na natabunan ng guho. At nakatutok live si Darlene Kai. Darlene. Ivan Pia, kapapasok lang na impormasyon, meron nang na-recover na bangkay ng isang lalaki mula rito sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa BFP, siya raw yung lalaking Malaysian national na nagsistay sa isang apartel na katabi ng guho. Kahirapan yung ginagawa na rescue operations dito dahil mano-mano yung pagtatanggal sa debris. Walang magawa si Lorena kung hindi magdasal at maghintay sa balita ng mga otoridad. Kasama ang kanyang kapatid at hipag sa mga natabunan ng gumuhong ginagawang hotel sa Angeles City, Pampanga. Nagtitinda kasi ang mag-asawa malapit sa gumuhong ginagawang gusali. Kanina pa po kami alas 2 dito, wala pa po kami nalalaman. Hindi pa po namin alam kung ano nangyari sa kanila. Kasi po, nag-mic daw po sila, walang nagre-response. Kwento sa kanila ng kakilala na nakaligtas mula sa guho, natutulog ang mag-asawa sa kanilang tindahan kaya posibleng hindi sila agad nakatakbo. Sa totoo lang po, hindi na kami umaasang buhay yung kapatid ko tsaka yung hipag ko. Dahil po sa tagal At tsaka yung kapatid ko, sandali na pag hindi siya nakakahinga. Pero hanggang ngayon, wala pang update sa kanila ang mga otoridad. Karamihan sa mga biktima ay construction workers. Isa sa mga mapalad na nakaligtas si Brian Sitangco. Nangyari raw ang pagguho habang natutulog sila sa baraks na nasa ibaba ng gusali. Bumagsak yung bubong na tinuturuan ko ng barak. Balutan pa ako ng neck. Pinunit ko na lang. Nagtamo siya ng mga sugat sa ulo, braso at mga binti. Alas 2:30 ng madaling araw. Bumuo na yung building. Natutulog na ako nun. Nasa baba kami, nandun ang barak sa baba ng building. Natapunan na ako ng simento. Sinubukan niyang tawagin ang kanyang mga kasamahan pero walang sumasagot. Balutan pa ako ng neck. Pinunit ko na lang ng yung mga basag na simento para makalusot lang ako. Kasi nahirapan ako umiyak. Kasi makalabas to, ano na yung building. Buo na. Bukod sa kanyang mga kasamahan ay naroon din daw sa baraks ang kanika nilang mga asawa at anak. Kasama sa mga naiwan sa guho ang kanyang pinsan na si Roberto Sabili at anak niyang 17 years old na binata. Ibinahagi rin ni Christy na nagtitinda ng barbecue sa ibang bahagi ng gusali ang kanyang karanasan. Manik po siya ng malakas. Tumakbo na kami, tapos sinila ako nung barangay na naka-duty dyan. Nabigla rin ako. Akala po namin doon. Dahil sa pagguho, nagtamo siya ng mga sugat at pasa sa katawan matapos matamaan ng mga kable at mga bato. Tinamaan ka pala. Ano tumama sa'yo? Ivan, patuloy pa rin yung rescue operations dito. Ang nakikita nyo ngayon ay mga tauhan ng BFP na talagang mano-manong tinatanggal yung mga debris. Kaya nagdelikado at pahirapan po talaga yung rescue operations na ginagawa. Sa ngayon ay mahigit 20 pa yung hinahanap ayon mismo sa mga otoridad at sanib puwersa na bukod sa BFP. Nandito rin yung PNP, Angeles City LGU, tumutulong na rin yung MMDA at DPWH at may mga naka-standby na ambulansya dito na handang magsakay at magtakbo sa ospital kung sakaling may marirescue pa. Yan ang latest mula rito sa Angeles City, Pampanga. Balik sa iyo, Ivan. Darlene, base sa iyong report, mano-mano yung ginagawang pag-retrieve sa mga natrap. Wala pa bang deployment ng mga heavy equipment para mas mapabilis ang paghahanap sa mga nasa guho pa? Ivan, meron na rin mga heavy equipment na nandito ngayon at tumutulong na rin sa ginagawang rescue operations. Meron lang talagang mga part o parte nitong guho na delikado at hindi stable. Kaya yun yung mano-manong at isa-isa yung pagtatanggal ng debris na ginagawa, particularly ng mga BFP personnel na nakikita natin ngayon. Ivan. Maraming salamat, Darlene Kai. Balikan po natin ang balita tungkol sa pagguho ng ginagawang gusali sa Angeles, Pampanga. Isa na po ang kumpirmadong patay doon po sa nangyari at pahirapan pa rin ang pagsagip sa mga natrap sa guho. Mula sa Angeles, Pampanga, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan? Pia, ito nasa likod ko yung gumuhong ginagawang hotel. Itong katabing building niya, ito po, may papakita namin sa inyo. Diyan po naman nanggaling yung nilabas kanina na Malaysian national, yung bangkay niya na namatay po
sa loob. Naipit po kasi siya dyan sa kwarto sa loob ng hotel na yan kasi nadamay po yung hotel na yan sa pagguho. Tumama po dyan yung mga debris. Nasa 20 pa po ang hinahanap ngayon sa guho. Halos lahat mga construction worker. Pasado 2:00 na madaling araw po ito gumuho. Ibig sabihin, 15 oras na po silang natatrap dyan. Pero may mga naririnig pong boses sa ilalim. Kaya puspusan po ang paghahanap ngayon. Ang hindi pa po masabi ngayon ng mga otoridad ay kung ano ang dahilan ng disgrasyang ito. Narito po ang report. Bitaw sa taas! Kailangan ng rescue nun! Ayun, meron pa. Kuha ang video na ito pasado 2:30 madaling araw kanina matapos gumuho ang isang gusali sa Angeles City, Pampanga. Gumuho! Kala namin lumilindol. Ang gusali, siyam na palapag na ginagawang hotel sa Teodoro Street, Barangay Balibago. Pagliwanag, makikitang patagilid ang direksyon ng pagguho ng gusali. Ayon sa LGU, mahigit 40 construction worker ang nasa loob niyan. Nakaligtas ang 20 pero nasa 20 rin ang ipinaniniwala ang naipit sa loob. 5 ang naiulat na sugatan na isinugod sa ospital. Sa videong ito mula sa DPWH, pinuntahan ni na Secretary Vince Dizon at MMDA General Manager Nicolas Torre ang isang parte ng construction site na ibinaba ng mga rescuer. May 2 tao raw doon na naipit sa septic tank. Okay naman. Sumasagot sa inyo? Sumasagot? Sagot naman po, sir. 2 po, sir. O sige. Ano, injured ba? Hindi naman. Yung isa, sir. Yung sir, kasi po, nakaibit na po sa big, sir. Hindi magana po yung patches. Binigyan na sila ng mga tubig. Silang 2 pa lang. May sabi niya may isang matanda sa katabi nila pero hindi pa siya nakita ng BFP. Hindi lang siya mahila-hila kasi may tubong nakadagan sa kanya, scaffolding nakadagan sa kanya. So mahirap siyang hilain. Bukod dyan, sabi ni Secretary Dizon, meron pang Malaysian national na naipit naman sa kwarto sa katabing hotel na nadaganan ng pagguho. Nakakausap naman siya via cellphone. Okay naman daw siya pero syempre kailangan makuha din natin silang lahat. Basta ang sabi ni Pangulo, tulong-tulong lang tayong lahat dito. No? Importante, ang priority natin yung ating mga workers. Kailangan makuha natin sila. Sabi ni Mayor, posibleng tulog noon ang mga construction worker lalo't wala silang gawa ngayong araw ng linggo. Nakausap namin yung foreman para nagbigay siya ng mga possible na mga taong naipit po. Kung titignan natin kabuuan po ng construction workers, mahigit daw silang talagang 70. But weekend, no, marami rin nang umuwi sa kanilang pamilya, no? Kaya ang linista lang nila na natatandaan lang nandyan, halos na sa more than 20. At yung mahigit 20 naman, halos ligtas na po sila. Tumutulong na sa search and rescue mga canine sniffing dog ng Philippine Coast Guard, ng volunteer group ng Metro Manila Dog Association at ng MMDA. Meron kaming yung borescope, yung mga maliliit na butas, may mahaba kaming microphone na makarinig kung anong mga may signs of life. Tapos andyan din yung life detector natin, yung heartbeat monitor natin. May mga naka-standby na ambulansya sa mga mare-rescue. Ang DPWH may mga heavy equipment ding dala. Ang problema, hindi ito basta-basta magamit. Ang pinakamahirap dito is very unstable yung site. No, dahil nga under construction pa to, puro mga scaffolding lang, puro mga bakal lang ang nag-hold dun sa ibang mga debris. So kailangan talaga dito mano-mano. Mano-mano ang pagtanggal ng debris. Mahirap kasi baka ma-disturb yung site lalong bumagsak. No? Ang collapse po ay pancake, so kukunti lang ho yung mga void spaces na pwedeng mapagtrabahoan namin. Sabi ng LGU, kumpleto naman sa permit ang ginagawang hotel na noong 2023 pa sinimulan. Ang problema, hindi raw nila makontak kanina ang kontraktor ng gusali. Nakalagay lang po kasi Mr. Lim. Ang sabi po na out of town. So yun din ang hinahanap po namin para makausap po namin. Sana naman makapagpadala siya ng representante niya dito para to shed light dito po sa mga ginagawa po nilang building. At the same time, malaman namin ang mga listahan na nagtatrabaho nila para makapag-cross-check kami kasi hindi natin alam kung ilan talaga ang natrap dito po sa naguhong gusali po. Pia, kausap ko kanina lang bago tayo umere, yung hepe mismo ng Bureau of Fire Protection na nandito ngayon. Ang sabi niya anumang minuto or malapit na raw nilang mailabas yung 2 naipit doon sa septic tank na kausap nila. May signs of life po yun. Ang sabi naman po ni Mayor Lazati ng Angeles City, wala namang naitalang lindol kagabi at hindi nila nakikita ang dahilan ng pagguho yung malakas na ulan at hangin kagabi. Yan muna ang latest mula rito sa Pampanga. Balik sa iyo, Pia.
Jonathan, mabuting balita yon, no, at magandang senyales na may mga signs of life pa. Pero gaya ng nabanggit mo, no, mahigit 15 oras na mula nung gumuho itong ginagawang gusali. At ngayon, nakikita namin rin sa video mo, dahil alas 6 na ng gabi, medyo dumidilim na. May pagpapatuloy ba ang search and rescue operations pagkagat ng dilim, Jonathan? Ang sabi naman ng mga otoridad, Pia, hindi sila titigil hanggat kaya pa nilang makapaggawa ng search and rescue operations dito dahil kaya nakita rin natin may mga equipment na silang dinala, yung mga may ilaw. Siguro yun ang gagamitin ngayong gabi kapag dumilim. Pia. Alright. Maraming salamat, Jonathan Andal.